Onare de Onica. Boss, hinay-hinay lang, uso, namamaga. Huwag ka po magalit sa amin, Iglesia ni Cristo. Alam naman namin na marunong ka at sa sobrang dunong mo, mas matalino ka pa kay Dr. Lamsa. Okay, no, etong sagot ko dyan. Hindi naman ako nagagalit sa inyo. Ayaw ko lang na kapag ako'y naghahanap ng clarification, yung tinatanong ko, umiiwas. Ayaw ko yun. Pag ako humihingi ng clarification dahil kinokontra ang sagot ko, tama naman ganun eh. Pag tayo sumagot, sasagot kami. Pag kumontra sa sagot namin, hingi kami ng clarification. At sana, pag kami humingi ng clarification, huwag pa iwas. Ayaw nyo palang, doon tumataas ang boses ko dahil sabi ko, sasagot ka ba o hindi? Sasagot daw siya. O sige, sagutin mo na. Di sumasagot ng tama. Sa tingin mo ba tatawa ako sa ganun? Kung nag-aaral kayo ng Science of Human Brain, tatawa ka ba kapag ganun? Subukan nyo sa teacher ninyo. Ayun ba mag-aaral? Teacher ninyo. Subukan nyo ganun sa teacher ninyo. Tingnan natin kung tatawa ba ang teacher ninyo sa ganung klaseng estilo. Sabi ni teacher, 1 plus 1 equals 2. Kukontra ka, hindi ma'am. Ano yung sagot? Kung hindi to, ano yung sagot? Ay, ikaw ang teacher, ikaw ang magturo. O ganun ka sumagot. Yung ako nagturo, sagot ko ay ito. Ay, hindi nga ma'am. Ano nga? Bahala ka, problema mo na yan. Ikaw ang teacher dito eh. Kung ganyan ka sumagot. Sa tingin mo ba tatawa ang guro? Ayan. So, dapat sana marunong rumispeto itong mga member ng mga INC na tinatag ni Felix Manalo kapag nasa comment section ng mga live namin. Problema kasi sa kanila, walang pagalang. Walang pagalang. Nang-aaliposta. Ngayon, kapag sa kanila ginawa yan, mamimiligro ka. Sa amin, di kasi mamimiligro sa amin, kaya siguro patuloy silang ginagawa yung mga bagay na yon. Hindi tama yun, ano? Sana matuto kayong rumispeto. Kung meron kayong pagtutol sa aming mga kasagutan, pwede kayong magipagdiskusyon. Pwede rin kayong idaan nyo sa tanong. Kung kayo magpapatot sana sa comment section, babasahin ko yon sa paraan na pagtatanong. Pero kung hindi talaga ako makabuo ng tanong sa patutsada ninyong comment section, di ko babasahin yan. Babasahin niya. Pero kung may mabuo akong tanong mula sa inyong mga patutsada, okay lang yon. Ngayon, sana wala namang ganyanan na papasok kayo manggugulo, mga alipusta. Di namin ginagawa sa programa nyo yan. Bakit? Meron ba kayong record na meron kayong live na pumasok ako at nanggulo? Never. Never ko ginawa yan. Ba't ganyan kayo sa iba? Hindi ba sabi ni Kristo sa Mateo 7:12? Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga isinulat ng mga propeta. So, ang sabi dito, gawin mo sa iba ang mga nais mong gawin sa inyo. Dahil ba inaalipusta nyo kami sa comment section namin, okay lang sa inyong alipustahin din namin kayo sa inyong comment section? Sigurado ka bang nais nyong mangyari yon? Wala kayang mangyayaring masama sa amin kapag ginawa namin yon? Ha? Yan sana, respeto naman. Gusto nyo respetuhin kayo, magrespeto din naman kayo. Ganito yan. Tatanong kayo, sasagot kami. Kung hindi nyo nagustuhan ang aming sagot, magtatanong kami naman sa inyo for clarification sa mga nanonood. At sana, kung clarification, huwag kayong paiwas kasi hindi na nagdidebate naman eh. Tayo nagtatalakayan dito sa live, kaya sasagot kami sa tanong ninyo. Ngayon, kung tutol kayo, hingi kami ng clarification, ibigay nyo ang clarification. Yung akmang maiintindihan ng mga nanonood. Hindi yung akmang kami lang ang makakaunawa sa style ninyo, isip bilang kapwa debater. Mali yun. Mali yun. Ano pa?
i-post nyo lang sa comment yung tanong ninyo, sasagutin namin yon. Pwede rin kayong tumawag via Zoom, sasagutin kami. Ganon. Kung gusto nyo ng talakayan, open naman kami. Pero, huwag yung ginagawa ng The Revealers na yung sagot, pinagpuputol-putol. Kasi yung pagputol-putol kasi, pag yun napanood namin, nagtitrigger yun ng galit eh. Bakit nyo pinutol yung sagot? Sa halip ng tao, maliwanagan, pinuputol nyo, minimislead nyo, ayaw namin yun. Para lang kayong maglaro. Hindi pwede yung ganun. Kaya ang ginawa namin sa The Revealers, hinahamon namin sila ng isang debate, pero face to face. Para kung sakali na putulin nila, yung nanonood maghahanap ng full video. Ayun, ganun yun. Common sense naman. At saka sabi niya, sa sobrang dunong mo, mas matalino ka pa kay Dr. Lamsa. Ang tinutukoy ba ni George Lamsa, ang iglesia na kinaaniban nyo? Hanapan nyo nga ako ng aklat na tinutukoy dyan ni George Lamsa, yung iglesyang itinatag sa Pilipinas noon, 1914. Actually, yung kay George Lamsa, translation lang naman yon. Yung kay George Lamsa na ginawa na New Testament, translation lang yon. Translation saan? Translation yon sa New Testament ng Biblia. Ngayon, yung nasa Gawa 20:28, hindi naman yun tumutukoy sa INC na kinaaaniba nitong nasa comment section natin. Bakit? Ang tinutukoy doon sa ni George Lamsa sa Acts 20:28, yung sinasabi na the Church of Christ has totally becomes the Catholic Church. Pasugo, January to March 1995, the Church of Christ has totally become the Catholic Church. Ibig sabihin, kapag nagki-claim ka na kayo ang iglesia ni Kristo na nasa Biblia, pero hindi naman kayo ang naging iglesia katolika, therefore, hindi kayo ang tunay na iglesia ni Kristong sinasabi sa Biblia. Ano pang sinasabi ng isa ninyong pasugo? Pasugo, May 1973, page 13. People could not evade the verity that there is only one true church, and that is the church founded and established by Christ Himself. Ibig sabihin, yung si Kristo mismo ang nagtayo, yun lamang ang tunay na iglesia. At sabi pa ng isa nilang pasugo, May 1968, page 7, ang tunay na iglesia ni Kristo ay iisa lamang. Ito ang iglesyang itinayo ni Kristo. Kung mayroon mang nagsibangon, gaya ng sinasabi nila ngayon na bumangon sa Pilipinas, na mga nagsasabing sila'y iglesia ni Kristo rin, ang mga ito ay hindi tunay na iglesia ni Kristo, kundi huwad lamang. Kaya ngayon, ano ang iglesia na sinasabi ni George Lamsa sa Acts 20:28? Yon ang naging iglesia katolika. Sabi ng inyong pasugo, the Church of Christ has totally becomes the Catholic Church. Kaya kapag nag-claim kayo na kayo ang Church of Christ pero hindi kayo ang naging katoliko, therefore, hindi kayo ang tunay na iglesia ni Kristo, kundi kayo ay huwad lamang. Yun ang sabi ninyong pasugo ha. Ang tunay na iglesia ni Kristo ay iisa lamang. Ito ang iglesyang itinayo ni Kristo. Kung mayroon mang nagsisibangon ngayon na mga iglesia at nagsasabing sila man ay iglesia ni Kristo rin, ang mga ito ay hindi tunay na iglesia ni Kristo, kundi huwad lamang. Therefore, hindi kayo ang tinutukoy ni George Lamsa sa Acts 20 verse 28. Sige nga. Sabi ni James Wingley, payag ba ang Diyos na luwalhatiin siya gamit ang mga larawang inanyuan?
Pag Diyos-Diyosan ang tinutukoy, Diyos-Diyosan na hindi mga imahe ng santo Pag Diyos-Diyosan, natural, hindi siya matutuwa. Bakit? Ako ang Diyos, ba't iba ang dinudiyos mo? Siyempre, hindi siya matutuwa doon. Pero kung yung imahe ng mga santo, ano yung mga santo? Mga taong naging banal sa pamumuhay dahil sa kanilang paniniwala sa Diyos. Pag sa larawang inanyuan ng mga santo na ang inilalarawan ay mga taong namuhay sa pananampalataya sa Diyos, aba, naluluwalhati mo siya. Bakit? Naaalala yung tao na pinabanal niya. Naluluwalhati mo siya. Pero kung ang tinutukoy ay larawan ng Diyos-Diyosan, Isaiah 42:8, hindi. Hindi siya maluluwalhati doon. Kaso nga lang, yung rebulto ng mga santo, hindi naman yung Diyos-Diyosan sa aming Katoliko. Wala naman kaming turo na Diyos ang mga santo. Wala kaming turo ganun, no? Okay. Sabi naman ni Nato Alenton, Rhea Moncada, Borcelo, malinaw naman ang sinabi ng Diyos, di ba? Ikaw ay lingkod ko. O, sinong ikaw yon? Israel. Isaiah 49:3, Israel. Hindi si Kristo. Hindi si Kristo, Israel.